sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Ngayon po ay ating pinagdiriwang ang Martes sa unang linggo ng 40 araw na paghahanda bago ang Pasko ng Pagkabuhay. Manatili po tayong mag-ayuno, magdasal, at pag-isipan at pagnilayan ang ating mga ginagawa sa buhay at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Mga kapatid, aminin natin ang ating kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Amang makapangyarihan, tunghayan mo kaming bumubuo sa iyong angkan at gawin mong sa iyong paningin ay magniningning ang kalooban naming laang sundin ang loob mo sa pamamagitan ng paghuhubog sa pag-uugali namin, sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sinasabi ng Panginoon, ang ulan at niebe, paglagpak sa lupa'y di na nagbabalik. Aagos na ito sa balat ng lupa't nagiging pandilig. Kaya may pagkait butil na panghasik. Ganyan din ang aking mga salita. Magaganap nito ang lahat kong nasa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Kadakilaan ng Diyos ay ihayag. Ang ngalan niya ay purihin ng lahat. Ang aking dalangin dininig ng Diyos, nawala sa akin ang lahat kong takot. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Nagalak ang aping umasa sa Kanya, pagkat di nabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa, sila'y iniligtas sa hirap at dusa. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Kinukupkup ng Diyos ang mga matuwid, at ang taghoy nila'y Kanyang dinirinig. Nililipol niya yaong masasama hanggang sa mapawi sa isip ng madla. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Agad dinirinig daing ng matuwid, inililigtas sila sa mga panganib. Tumutulong siya sa nasisipayo, ang walang pag-asa'y hindi binibigo.
Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Magsitayo po ang lahat. Tao'y nabubuhay, hindi lamang sa tinapay, kundi sa salitang mahal mula sa bibig na banal ng Ama nating may kapal. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sa panalangin ninyo'y huwag kayong gagamit ng napakaraming salita, gaya ng ginagawa ng mga hintil. Ang akala nila ay pakikinggan sila ng Diyos dahil sa dami ng kanilang salita. Huwag ninyo silang tularan, sapagkat alam na ng inyong Ama ang inyong kinakailangan bago pa ninyo hingin sa Kanya. Ganito kayo manalangin. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Ikaw nawa ang maghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng nasa langit. Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw-araw na ito at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin at huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi ilayo mo kami sa masama. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Sapagkat kung pinatatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Amang nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinatatawad ang mga nagkakasala sa inyo, hindi rin kayo patatawarin ng inyong Ama. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga po, Father. Ang ating mga pagbasa, lalong-lalo ng ating ebanghelyo, ay patungkol sa pagpangangaral ng ating Panginoon, kung paano tayo magdasal, ang ating relasyon sa ating Diyos at sa ating kapwa, at pamamaraan ng ating pamumuhay na magriresulta sa ating kaligtasan. Isa-isahin po natin ang mga ito. Una ay ang pagkilala sa Diyos bilang Ama. Ang ating relasyon ay napaka malapit sapagkat tinuturing nating Ama ang ating Diyos. Siya ang magbibigay sa atin ng ating mga pangangailangan. At ang kanyang pangalan ay napakabanal na kailangan nating sambahin. Sa mga Hudyo, sa katradisyon ng mga Hudyo, napakahalaga ang pangalan. Ang pangalan ay sumasagisag ng kapangyarihan. Kung sino ang nagpapangalan sa mga hayop, sa mga tao, at saka kung mga bagay-bagay, ay siyang may kapangyarihan. Kung alam ninyo po, sa exorcism, sa pagpapalayas ng demonyo, kailangan po mapangalanan ang demonyo upang mapalayas. Ganun po kahalaga ang pangalan. Kaya kung makikita natin sa ating mga experience o sa ating mga karanasan, pag pinapangalanan natin ng isang bagay, atin iyon. Kung tayo mag-aasawa, ang mga babae, sa ating tradisyon, ang ginagawa po ay nagiging pangalan na ng kanilang asawa. Ang kanilang apelyido ay nag-iiba. Na sinasabi
na tayo ay merong kapangyarihan sa mga ito, lalo na ang mga anak. Kaya kailangan tayong makipagkapwa na may respeto sa otoridad na ito. At dahil makapangyarihan ng ating Panginoon, hindi ito naging hadlang upang siya ay maging ama natin, upang siya ay magmahal sa atin. Kailangan natin dakilain ang kanyang pangalan dahil siya nga ang tunay na lumikha sa ating lahat. Ngunit ang pagmamahal niya pa rin sa atin ay wagas. Pangalawa, ang kaharian at ang kalooban ng Diyos. Madadama natin ang kaharian ng Diyos hindi lamang kung tayo patay na. Ang kaharian ng Diyos ay pwedeng matamasa kahit habang tayo'y nabubuhay pa. Papaano? Kung susundin natin ang kalooban ng Diyos. Ano po ba ang kalooban ng Diyos? Kahapon, sa mga pagbasa, nabasa ang 10 utos. Ang utos ng Diyos ang siyang kalooban ng Diyos. Sa Lumang Tipan, ipinapaliwanag sa atin ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng 10 utos. Pero kung minsan, di natin ma-memorize, sinamarize na ng ating Panginoon. Ang ating Panginoong Jesus. Dahil hindi tayo matandain, ginawa niya ng 2. Mahalin mo ang Diyos at mahalin mo ang iyong kapwa. Yun ang kalooban ng Diyos. Makikita natin sa 10 utos, ang una hanggang 3 ay para sa Diyos. Ang 4 hanggang 10 ay para sa ating kapwa. Napakahalaga po nito upang tayo'y makadama o maranasan natin ang kaharian. Ang kaharian ay sumasagisag din sa ating kaligtasan. Ibig sabihin ng kaligtasan, tayo gumiginhawa sa ating sitwasyon. Maginhawa. Sa Bisaya, ang ginhawa ay paghinga. Ibig sabihin tayo'y nakakahinga. Ibig sabihin tayo'y nakakaluwag-luwag. Ibig sabihin po nun tayo ay hindi nasasakal. So ang kalooban ng Diyos ay hindi po nakasakal. Sapagkat ang kalooban ng Diyos ay iisa. Yung 2, pwede pang maging isang salita na lamang. Ito po ay pagmamahal. Kaya parati po natin sinasabi na ang Diyos ay pag-ibig. Kung tayo ngayon ay umiibig, kung tayo ay nagmamahal ng ating kapwa, ibig sabihin, mahal din natin ang Diyos. At mahal natin ang Diyos, tayo ay maliligtas. Ang buhay natin ay magkakaroon ng kaluwagan sa buhay. Di tayo masasakal, tayo ay magiging malaya panghabang buhay. Yun ang gusto ng ating Panginoon. Tayo'y malaya dito sa mundo at tayo rin malaya panghabang buhay sa buhay na walang hanggan kasama niya. Pero kung minsan hindi natin makita kung paano tayo magiging maginhawa sa ating buhay, lalo na sa ating mga pangangailangan. Kaya ang sinasabi ng ating Panginoon sa ating pagdadasal, tayo ay humingi ng ating kakanin sapat lang sa araw. Tinuturuan tayo ng Panginoon na hindi tayo maging matakaw, masiba, o maging greedy sa ating pag-uugali. Meron po kaming karanasan sa Lumad, sa aming immersion sa mga katutubo. Kung pwede, kung paano may ipapaliwanag
ang ganitong pag-uugali. Meron po silang pag-uugali na kung saan may madadaan ng punong kahoy. Maraming bunga. Sa atin, mga taga-baba, sa kanilang mga taga-bundok, magkaiba ang ating mindset. Sa kanilang mindset, sa kanilang pag-uugali, kukuha ka lang ng pwede mong makain. Bakit? Sapagkat, pag may ibang dumaan at sila rin ay gutom, makakakuha sila ng pagkain sa punong kahoy na yon upang maibsan ang kanilang gutom habang sila'y naglalakbay pabundok sa kabilang bundok. Napakagandang mentalidad. Katulad ng tinuturo sa atin ng Panginoon. Kung tayo, di tayo masiba. Kung tayo, hindi tayo makasarili. Gagamitin lang natin ang meron tayo para sa araw na ito. Tinuturuan tayo ng Panginoon upang magbigay, mag-share sa iba ng grasya ng Diyos. Pangalawa, ang pagturo sa atin sa pamamagitan ng pagpapatawad ng kasalanan. Napakagandang konsepto, no? Magpatawad tayo ng mga nagkasala sa atin. But it is always easier said than done. Pag andyan na yung papatawarin mo, andyan na yung nagkakasala sa'yo, nag-iiba ang timpla ng ating puso. Mahirap magpatawad. Lalo't inaway tayo, lalo't niyurakan ang ating dignidad, lalo na't pinagchismisan tayo, lalo na't pinagtawanan tayo, di po madaling magpatawad. Pero anong sagot ng Panginoon? Kalooban niya ang dapat magmayani sa atin. Ang kalooban ng Diyos ay pagmamahal na ating nabanggit kanina. Di po ba't mas madaling magpatawad sa taong iyong mahal? Marami na rin pong naloko dyan sa pag-iisip nilang mahal nila ang isang tao. 4 na beses nag-cheat sa relasyon. O kayo pa rin, di ba? Dahil nga sa pananaw natin na mahal natin yung tao. Sa ganung sitwasyon pa lang malalaman mo na ang pagmamahal ang siyang susi upang tayo ay makapagpatawad ng lubos, ng wagas. Pero di natin kakayanin yan ng mag-isa. Hindi natin kakayanin sa ating kapangyarihan lamang. Kaya makikita natin sa order ng dasal, mauuna muna ang patawarin mo ang aming pagkakasala para mapatawad namin ang nagkakasala sa amin. Bakit po ganun? Dahil ang pagmamahal ng Diyos ang pupuno sa ating, ang magbibigay ng pagmamahal sa atin upang mapatawad natin ang iba. Ako po'y naniniwala na you cannot give what you do not have. At alam ko, it makes sense din sa ating lahat. Makapagbibigay ka ba ng 20 pesos kung wala kang 20 pesos sa bulsa? O kung wala kang 20 pesos sa iyong, halagang 20 pesos sa iyong GCash? Hindi ka makapagmamahal kung di mo naranasan ang pagmamahal ng Diyos. Kaya't ating hihilingin ang grasyang ito upang tayo'y mapuno ng pagmamahal. At kung punong-puno na po tayo ng pagmamahal, mas madali na po tayo magpatawad sa ating kapwa. At ang panghuli ay ang pag-iwas sa tukso at pagligtas sa atin sa masama.
Bakit natin hinihiling ito? Sinasabi sa atin, sa turo ng simbahan, na dapat tayo kawangis ng Diyos. Kung ang Diyos ay mapagpatawad, ikaw dapat din bilang tao, bilang kawangis, mapagpatawad. Kung ang Diyos ay mapagkumbaba, siya'y nagkatawang tao. Dahil kawangis niya, tayo rin dapat ay maging mapagkumbaba. At ito ang tinuturo ng pag-iwas sa tukso at paghingi ng tulong na tayo'y alisin sa masama. Sapagkat kung tayo ay nagiging mayabang, di na tayo hihingi ng tulong. Kung tayo ay mayabang at punong-puno tayo sa ating sarili, sasabihin natin sa ating sarili, kaya ko yung tuksong yan. Di po ba? Kayang-kaya ko yan. Pero ang sinasabi ng ating Panginoon, kahit sa ordinaryong karanasan lamang, kung tayo ay hindi marunong umiwas sa kasamaan, kung tayo ay hindi iiwas sa tukso, tayo'y mapapahamak. Kaya ating idinadasal, ating sinasabi na tayo bigyan ng grasya na sa pag-iwas sa tukso, dahil nire-recognize natin na tayo'y mahina. At ang kahinaang ito ang siyang magiging lakas natin upang harapin ang katotohanan na kailangan natin ng Diyos. Di tayo pumupunta sa giyera na alam natin na tayo'y matatalo, na alam natin na kayang-kaya tayong tugisin ng ating kalaban. Kung tayo ay nagkakasala sa pagkain, ay lumayo-layo muna tayo sa mga restaurant, no? Huwag tayong bukas ng refrigerator. Ibig po sabihin, kung maiiwasan, ating ipagdasal at ating ring gawan ng paraan. Ang pagdadasal po ay hindi lamang po parang magic na ipiniling natin para tayong humihiling sa isang genie. Kikiskisin ang lampara, pagkalabas ng lampara, sasabihin natin ang hiling, at mangyayari na itong meron pong nakaakibat na responsibilidad sa bawat dasal na ating hihilingin. Kung tayo'y nagdadasal, alam ko po, nandito po tayo sa dambana, marami tayong hinihiling. Ang ating hinihiling ay hindi lamang para sa atin, kundi para ito sa pagmamahal sa ating Diyos at papaano natin gagawin yon sa pagmamahal sa ating kapwa. Kung ikaw ay pinagaling at humaba pa ang iyong buhay, may misyon ka sa iyong kapwa. Kung ikaw ay pumasa sa exam na iyong gusto, yung gustong-gusto mong pumasa ka at magkaroon ka ng lisensya, ibig sabihin, ginagawaran ka ng responsibilidad ng Diyos upang magsilbi sa iyong kapwa. Ang doktor ay para sa may sakit. Ang mekaniko ay para sa mga nasisiraan ng mga sasakyan. Hindi para sa kanyang sarili lang. Hindi tayo uunlad kung ang ating iisipin lamang ay ang ating sarili. At hindi rin tayo mapapatawad kung di tayo magpapatawad katulad ng pagpapatawad na ating natanggap sa ating Panginoon. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo.
Magsitayo pong lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, inihahain namin ang amin ding tinanggap mula sa iyong kagandahang loob sa aming lahat. Ang pagkain at inuming ito ay pakinabangan nawa namin bilang tagapagdulot ng buhay mong walang maliw. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, binigyan mo kami ng bagong pagkakataon upang ganapin ang paghahanda ngayon para sa pagdiriwang ng muling pagkabuhay. Kaysa ng iyong anak na minamahal, aming inilalaan ang panahon, talino't yaman para ganapin ang iyong kalooban na ang kapwa-tao ay lubos na damayan. Sa pagdiriwang namin sa aming pagsilang bilang mga kaanib ng iyong sambayanan, kami iyong pinagkakamit ng katayuang ganap sa pagtatangkilik. Kaya isa ng mga anghel at na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. sa iyong kadakilaan. Pinarakilan ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulan. Sa bilaya'y nagbalakad at nakiramay sala. Kung hindi po kayang lumuhod ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal na tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat ng kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagmunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ang ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak,
Kaya't inaalalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos. Ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabigyan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya
pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ang isasagawang second collection ay ginagamit para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong mga handog. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, naway aming pakinabangan sa aming pagdiriwang ang pagkahubog ng aming hangarin sa buhay upang mahalin namin ang iyong mga pinahahalagahan. Sa pamamagitan ni Hesus Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama po nating dasalin ang mga sumusunod na panalangin. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Petrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po binibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Panalangin para sa pagkakamit ng indulhensya plenarya ngayong taon ng Hubileo. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na mag-uli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen.
Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Panalangin para kay Papa Francisco. Mapagmahal na Diyos, hinihiling namin na pagpalain mong iyong lingkod na si Papa Francisco, na naglingkod sa iyo bilang isang Jesuita, isang pari, isang arsobispo, isang kardinal, at ngayon bilang isang papa. Higit sa lahat, naglingkod siya sa iyo bilang isang tapat na Kristiyano. Ibinabahagi ang pag-ibig, awa at habag na ipinakita ng iyong anak sa lahat ng kanyang nakatagpo, lalo na sa mga mahihirap at nahihirapan. Habang hinaharap ni Papa Francisco ang panibagong sakit na ito, pagpalain mo ang mga doktor at nurse na nag-aalaga sa kanya. Bigyan mo siya ng lakas upang matiis ang anumang sakit ng may biyaya at pagalingin mo siya ng mabilis. Hinihiling namin ito sa iyong banal na pangalan. Amen. Magsiupo po muna ang lahat. Mga patalastas, una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, sa pangunguna ng Konfradiya ni Santo Padre Pio, ngayong darating na March 15, ay magkakaroon tayo ng Archdiocesan Devotion Promotion sa Parish and Shrine of St. John the Baptist sa Lian, Batangas. Ito po ay magandang pagkakataon upang ipalaganap sa Archdiocese ang debosyon sa ating patron. Ang banal na misa po ay pagdiriwang sa 9:00 ng umaga at susundan ng liturhiya ng pagpapagaling. Inaanyayahan ng mga deboto sa malalapit na parokya na magtungo sa lian at makiisa sa mga gawain, lalo't higit ang mga may sakit. Ikatlo, mga kapiyo, inaanyayahan namin kayong makiisa sa ating lakbay parokya sa darating na March 27, 2025 sa ilang mga Jubilee Churches ng Diocese ng Balanga sa Bataan. Ito ay pagkakataon upang mas mapalalim ang ating pananampalataya at magkamit ng indulhensya plenarya. Para sa mga nais makiisa, maaari kayong magpalista sa ating opisina hanggang ika-21 ng Marso lamang. Kalakip ng 2,500 pesos na kontribusyon ang travel fee, t-shirt, prayer booklet at morning snacks. Naway makiisa tayo sa gawaing kabanalang ito ngayong panahon ng Kwaresma. Ikaapat, sa darating na March 23 ay araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Padre Pio. Ang mga oras ng healing mass at healing liturgy na may paggagawad ng langis ay sa 9:00 ng umaga at 6:00 ng gabi. Kayo at ang inyong mga may sakit ay inaanyayahan. Kaugnay po nito, mula 8:00 ng umaga hanggang 3:00 ng hapon, malugod naming ipagkakaloob sa inyo ang iba pang mga gawain ng pagpapagaling tulad ng spiritual counseling or direction, medical assistance, legal counseling, psychological support, family and marital counseling at feeding program. Layunin nating magkaroon ng pangkalahatang kagalingan, lalo't higit ang mga kapatid nating mahihirap at kapuspalad. Sa mga lubos na nangangailangan ng pagkonsulta, kayo po ay makipag-ugnayan na agad sa ating opisina para sa pagpapalista at reservations. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 12:00 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan.
Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdadalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Lubin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating misa, humayo kayo ng mapayapa. Salamat sa Diyos. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa.